Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bakit nga ba nakipag-break si Digong sa lahat ng kanyang girlfriends? Kasama na dito of course ang kanyang long-time partner Hanilet Abansina at yung maganda niyang girlfriend na si Girlie Balaba at iba pang 12 magagandang girlfriends. Naubusan na ba si Digong ng panggasolina? Well, dito sa video ito ay atin malalaman courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Dating Pangulong Duterte at Hanilet, break na at isang malaking revelasyon na hindi lang pala si Hanilet, pati 13 na girlfriend ni FPRRD, break na. Si Hanilet, hindi nagkakaintindihan, call off. Kung sa jowa pa yan, call off muna tayo. Dami mo girlfriend, nandun si Alputera, nandun si Balaba, tapos pabor pa si Sara kay Balaba, pabor si Basti kay Balaba. Si Hanilet, galit na galit, benta bahay. Ano ang gagawin mo kung ang isang dating presidente ay sabay-sabay na nag-break sa 13 niyang girlfriend? Hindi mo itong babasa sa history books, pero ngayong araw, malalaman mo ang lahat. Aba, napakarami palang girlfriends nito, no? Ang araw sa isang buwan ay ano lang 30, diba? 30 ka araw sa isang linggo ay mayroong 7. So sa isang linggo 7 lang yung kaya ni Digong, diba? At mayroon pang natira na 6. So saan ba diyan? Anong araw ba ang bawat isa niyan? Sobrang dami naman yan. Mayroon ngang kasabihan na lahat ng sobra, lahat ng labis-labis ay masama. Masama na yan. Siguro pwede, maniwala ako dyan. Pwedeng 6 ka girlfriends. Pero 13 medyo hindi na yan kaya ng isang lalaki, ordinaryong tao, di ba? Kaya dito ay makikita natin bakit dumidikit kay Digong tong mga babaeng to. Of course, kapag merong chicken feed ay talagang lumalapit ang mga manok, di ba? Ngayon na nakulong, sabihin natin baka yung mga babae nang tumiwalag, di ba? Kasi ano pang makukuha nila kay Digong? So baka dito pinalabas lang na si Digong ang umiwan or nagipag-break, pero ang totoo niyan ay yung mga babae talaga ang kumalas diyan. Ano ba namang makukuha pa nila kay Digong, di ba? Nakulong na nga. Di bali kung sila yung legal wife, meron silang makukuha. Pero kapag tabit lang, di ba? Ay walang-wala talaga. Kaya hanap na lang ng iba. So ito yata yung payo ni Digong sa mga babae niya na hanap na lang kayo ng iba kasi wala na wala nang pag-asa. Isa pa, matanda na bakit ka magipag-girlfriend pa ng marami? Hindi mo na kaya yan kung iinom ka pa ng yung blue pills, diba? Lalong matigok ka sa katagalan na paggamit ng mga blue pills na yan. Alright, balik tayo dito sa video. Mag-chismis tayo sa iyong araw. Narinig mo na ba ito? Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Hindi yan linya sa teleserye, hindi yan meme, yan ang aktual na mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang 13 na girlfriend, kasama na si Hanilet Abansina. Yes, narinig mo ng tama, 13 daw, at hindi ito chismis. Mismong anak niyang si Congressman Paulo Duterte ang naglabas ng revelasyon. Sa isang interview, ibinahagi ni Paulo na pagbisita niya sa kanyang ama, ito raw ang sabi ni FPRRD, sa mga girlfriend o lahat ng common law wife ko. Lahat kasi ng jowa niya, tawag daw niya ay common law wife. 13 sila lahat. Maghanap na kayo ng ibang boyfriend. Siguruhin ninyo yung malaki ang credit card. Bam! Parang movie line, pero totoo. Maging si Hanilet, ang kinikilalang long-time partner ni Duterte, ay kasama sa breakup announcement. Ayan, mismo galing sa bibig ni Digong na humanap kayo ng malaking laman na credit card. Kasi ano ba naman ang lalapitan nila kay Digong? Ano ba ang rason kung bakit dumidikit sila, di ba? Ano ba yan? Dahang ba yan?
Si ano ba yan? Si Piolo Pascual ba yan? Sam Milby, yung mga ganun. Di ba? Wala na, matanda na eh. Di ba? Di ba amoy ano na yan? Amoy varnish na yan. Di ba? Amoy shellac. Kaya tama nga, sabi ni Digong, hanap kayo ng ibang merong malaking credit card. Ibig sabihin, malalaki nga ang kanyang allotment dito sa mga babaeng ito. At lahat, tinatawag niya common law wife. Ibig sabihin ay pari-pareho lang ang trato niya dito. Kaya nga lang yung iba ay talagang tagong-tago, no? Sikretong-sikreto lang na jowa. Hindi katulad kay Abansena na talagang nagsasama sila. At yung isa ay sikreto din eh, yung girly Balaba. At yung 12 pa, hindi natin kilala yun. Tinik talaga sa chicks. Walang pangit sa ano eh. Walang pangit kapag mayaman ka, ay talagang lalapit sa iyo ang mga chicks. Lalo na kapag meron kang binibigay na pocket money na malalaki. Di ba mga kababayan, ang tanong lang dito, hindi tayo ng diskarte ni Digong. Hindi tayo nakikialam diyan. Ang tanong, saan galing ang pera? Di ba? Kasi ang lalaking gasto eh. Pero anyway, yan nga, dahil sa sobrang dami ng pera ay matulad ka kay Atong Ang na sobrang dami ng pera ay talagang magagawa ng masama. Alright, balik tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Ang tanong, totoo ba ito? Pero teka lang, bakit ngayon? May sakit ba si Duterte? May bago ba siyang plano? Bakit bigla na lang sabay-sabay ang bitaw niya sa minahal niya sa loob ng maraming taon? Ito ang tanong na walang gustong sagutin, pero lahat gustong malaman. May kinalaman ba ito sa politika? O baka naman ito ang kanyang farewell sa personal life niya? Posibleng may iniwang yaman o instruction na rin? O baka simpleng sign ng I'm done with love? Pero teka lang, may mas matinding twist. Ang pasabog. Hindi lang si Hanilet, pati lahat ng 13 binigyan ng blessing. O hindi ito basta break up. This is a formal release with blessings. Ibig sabihin, maghanap na kayo ng bagong mamahalin with my approval. Tila sinasabi ni FPRRD, free na kayo, pinapalaya ko na kayo. Pero sana'y yung susunod, may black card ha? Na tila sinasabi ng dating Pangulo. Ang tanong, totoo ba ang mga ito? Sa mundo ng tao, dumarating ang panahon ng pagbitaw. Kahit gaano pa katagal ang samahan, kahit gaano ka pa pinahalagahan, may mga pagkakataon na bibitawan ka rin. Lalayo, mawawala, iba na ang mamahalin. Pero ang ating Panginoong Diyos, hindi ganun kaibigan. Hebrew 13 verse 5b, hindi kita iiwan, ni papabayaan man. Alright, napakaganda ng mga hugot line ng ating kapatid sa vlogging Sa Iyong Araw. Hindi kita pababayaan. Parang kanta lang, di ba mga kababayan? At sagutin ko muna yung sinabi na bakit nga ba nakapag-decide si Digong na hiwalayan itong mga chika babes niya? Well, ang sagot ko dyan ay dahil sa katandaan niya. Di ba hindi niya kaya yan. Hindi niya kaya. Hindi na kaya ng katawan niya, hindi na kaya ng manoy niya, di ba? Matandang-matanda na. 80 anyos na. Isip na lang ang tumitigas sa kanya ay yung ano na lang niya. Ubo, di ba? Mga kababayan. Kaya dapat lang na iwanan niya na yung mga babae na yan at mag-concentrate na lang siya sa pagdasal, di ba? Dasal na lang siya para at least nabawas-bawasan yung mga kasalanan kaysa dagdagan niya pa ng mga babaeng yan. Hindi naman kailangan ng katawan niya ang mga babaeng yan dahil nga matanda na siya at alam natin na hindi niya kaya ng mga ganyan na magipag pa sa mga babae. Alright, so medyo chika-chika muna tayo ngayon habang naghihintay tayo sa paglilitis ni Digong sa September 23 yata ang ating dinig.
Alright, hanggang dito lang ako mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Paki-comment sa ating comment section kung sinong kilalang kilala nyo sa tatlong Megdat sa 13 ka-chika babes ni Digong. Meron ba kayong alam? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, God bless us all.